Sa Sunday ngayon at maglalakwatsa na naman ng mga person kasama ng aking kambal na friend na si Joanne. At napagkasunduan nga namin na magbike ulit. Syempre, pictorial muna. Kaya samahan niyo ulit ako sa aming adventures for today's video. Minsan kasi sa sobrang kabisihan, nakakalimutan na natin na ngumiti, mangulit, at maglaro. Kaya nga pag sumasapit ng Sunday, nai-excite din ako. At ito nga pala ang ating OOTD for today's video. O diba parang 12 years old lang? So nagre-renta nga kami ng bike. Punta kami sa High Kensington. Ito ang view na laging namin nakikita dahil dito lang kami around nakatira. Hello Big Ben! At ayun nga ang aking friend na nasa likod, si Joanne. Pero mamaya-maya nandun na siya sa unahan. Kasi mas mabilis siyang magbike sa akin. So going back kay Big Ben, Big Ben ang tawag sa kanya ng karamihan. Pero ang sabi daw sa Google ay hindi naman talaga Big Ben ang totoong pangalan nun. At gagawa na lang ako siguro ng separate video about it. Sa pagbabike nga namin, ay dalawang mga malalaking mga park ang aming mga madadaanan. Maganda ang pagkakagawa nila dito sa UK kasi sobrang daming park, as in talagang pinipreserve nila yung mga natural resources. Ano daw natural resources? Kaya pag ganitong oras ay dumatagsa yung maraming mga tao at mga turista para mapanood yung change of guards, tapos may mga parade siguro dyan, ganun. Hindi ko pa naman napanood pero yung parang mga drill pa lang yung napanood ko. Nagpahinga muna kami dito kasi grabe, sobrang bilis magbike ni Joanne at saka baka nga naman ako yung mabagal. Tsaka yung dala-dala kong tubig dyan, halos naubos ko kaagad. Pero sobrang gandang exercise ng biking. Mararamdaman mo talaga na yung heart mo is talagang nagbe-beat fast. Uy, sana all may nagpapatipok ng puso ng mabilis. Char! Hindi. Sabi nga ni Tony Gonzaga, malalaman mo daw kapag siya na daw ang the one kapag ka yung energy mo ay in peace and calm. Kapag siya na daw yung the one, wala yung mga kabakaba na yan. Dapat daw ay at peace ka kapag kasama mo siya. Ibig sabihin, compatible yung energy nyo o yung spirit nyo. So nakarating na kami sa aming pupuntahan at may mga docking station din doon. Kaya dinak na namin yung bike. At syempre, pictorial na naman. Dito sa UK, maganda nga yung tanawin at mga values nila. Pero mawawalan ito ng saysay kung wala kang community na mag-fit sa interest mo. Kaya in God's grace, thankful ako na binigyan ako ni God ng community na mahal si Jesus ng mga Pilipino. Kaya talagang nakaka-relate na ako. So yun na nga, ini-introduce ko nga si ate kasi sobrang excited siya na ipatikim sa amin ang kanyang nilutong pork adobo. At may dessert pa na carrot cake. Thank you po. Okay, I'm so excited na. Pork and the violet rice. So healthy. And the carrot cake. Yay! Oh! Okay. Tempura and steak Shanghai. Oh, so healthy. Salad. You made? Oh, she's the maker. So, ito na yung adobo. Na-excite ako. So, tikman natin yung adobo. Ang sarap. Ang sarap, promise. Ang sarap. Miss mo na ang Pinas? Miss ko na ang Pilipinas. Sinong may luto? Siya, Tagalog. Sinong may luto? Okay. How about you? Grabe, adobo cake. You miss your mom too? Cheers. Cheers. Wrap. How about this lumpia? Let's Try it. Salad ni Ate Leo Reza. What's the taste? 10/10. 10 over 10. Thank you. Dito sa UK, na pinaka nagustuhan ko dito ay kung paano nila i-value yung mga people at kung gaano ka-importante dito ang mental health and mental wellness. Maganda rin yung work and life balance dito, pati yung pagkakaplano ng mga transportation and everything.
Pero paglabas mo ng trabaho, you're all alone. You're expected to be independent. At sobrang hirap makahanap ng community dito, especially sa mga banyaga. Kaya nga sobrang na-homesick ako noon at saka na-miss ko yung Pilipinas kasi sobrang, alam mo yun, masyadong masayahin nga yung mga Pilipino. Kaya it is very important talaga na makahanap ka ng community na kaparehas mo ng interest at love si Jesus above all. Yung community na pwede kang maging vulnerable at yung pwede mong ipakita yung totoong ikaw. Tapos yung magaan lang yung pakiramdam mo kasi you're surrounded by people who loves God. Siyempre, importante rin yung may friend ka na parang andaling sumaya kahit sa mga maliliit na bagay. Ay, alam mo yun, mamimitas lang kami ng laurel. O kaya mamimitas kami ng mga prutas sa paligid, ganyan, maglalakad. Tapos pag may nakita kami magandang tanawin, bigla magpipictorial. Alam mo yun? Tapos tatawa lang talaga kami ng malakas, ganun. So ayan, naglakad na nga kami pa uwi. Tapos may nakita kami yung puno na. Tapos yun, namitas na din kami. Dahil sa puro mga park nga yung mga madadaanan namin, may mga ilog kami na mga makikita. Tapos talagang mayroong mga duck ganyan or mga swan yung mga ilog nila. Kaya sobrang nakaka-happy. So ito na nga yung napitas namin na hindi ko alam kung ano bang prutas to. Basta medyo maasim siya. Maganda ang epekto kapag tayo ay nagtatrabaho dahil natututo tayo ng iba't ibang skills kung paano i-manage ng tama ang mga bagay-bagay. Pero importante din na bigyan natin ng oras ang pagpapahinga, to spend time with God. Tapos pag hindi na natin kaya at ginawa na natin ang lahat, ay isurrender na natin sa Kanya. Para maging balanse ang lahat ay let's give time to ourselves para mag-reflect at ibigay yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin in a good way. Nang sa ganun ay mabawasan ang ating stress. Para maging healthy at happy. See you on my next vlogs! Bye!